everyone! Welcome to another vlog! At andito tayo sa garden, nangingitim na tayo, kakalipat. Well, umaaraw na kasi. Ano ba yan, baby? Isang linggo na umaaraw, pero umuulan-ulan pa rin. Sakto, kasi hindi na ako nagdidilig ng mga succulents ko. Yan yung ipapakita ko sa inyo. Kasi naa-amaze ako dun sa mga halaman ko na nalusaw. Hindi naman nalusaw, nalagas. Tapos ngayon, back to ganda-gandahan na lang ang peg nila ngayon dahil mahangin na. Yung ulan naman, okay sa akin yung ulan. Nag-review ng ulan. Ang ulan kasi is every 3 days, minsan every 2 days, umuulan dito. Ano siya, ang patak niya is 1 to 2 hours, which is hindi pa enough yung dilig niya. Pero, syempre tayo, after 2 weeks ako nagdidilig ng mga succulents ko, mapasummer man yan, or sa tag-ulan, hindi talaga ako nagdidilig. At, hi nga kayo muna. Hi! Na-miss nyo ba ako? Ang tagal kasi mag-vlog ng mami ko eh. Ang tagal mag-vlog ng mami ko. O, sit muna. Sit. At ayun nga, habang naglilinis ako, nagtatanggal ng damo-damo dito sa garden, is natutuwa ako, nakaka-amaze yung mga succulents natin na lumalaban, palaban. And meron kasi ako nakita dito. Madami ako papakita sa inyo. 1, lampas 10 or 12 na. Gawin natin 12 yung aking ipapakita sa inyo. Umupo lang talaga ako kasi napagod ako pagbubunot ng damo. Anong oras pa lang? 1:30 pa lang ng hapon. Tingnan nyo, katirika ng araw. Oh, yan. Sobrang tirik ang araw. Blur kayo. So, ang gawin ko habang nagpapahinga is i-flex ko sa inyo tong mga nakalatag dito sa aking sahig, sa gilid, dahil inililipat ko na sila konti-konti ng pwesto para naman bago magpasko is hindi sila madamo. Ay, wait lang. At ito yung unang-unang sa listahan ko na ipapakita sa inyo. Kasi naka-full sun na to eh. Full sun and rain. Tingnan nyo guys, oh. Ito yung isa sa favorite ko. Ang ating fishbone cactus. Naka-full sun to, pero yeah, hindi naman siya payat. Pero pag sa Benguet kasi, ano siya, mainit, na mahangin, na malamig. Ito, medyo mataba yung pinakadulo niya. Ito yung pinaka nabili ko. As in, mga ano lang siya, 1, 2, 3 peraso. Nabili ko siya dati. Kailan lang? This year lang naman. Pero natutuwa ako dahil simula nung nag-ulanan, tignan nyo naman, no, nagkasanga-sanga na siya. Ganda-gandahan na ang peg ng lola niya. Tignan nyo ito. Si fishbone cactus, ito yung mga bagong tinutubo niyan. 3 lang yung dahon nung nabili ko to. Ang ginawa ko guys is pinutol ko. Kasi nga, bulok na siya. Hindi siya bulok eh, parang tuyot na siya. So, wala na siyang growth. So, ang ginawa ko, pinutol ko. Ayan, pinutol. Ito yung kaputol. Pinropa ko muna yung kaputol. Tapos, after 2 months, hindi naman, mga magto 2 months, after 2 months, ang dami niyang, teka lang. So, ayun nga, nagkaroon siya ng madaming scales. Ito, yung pinutol kong pinakita ko sa inyo kanina. Nagkaroon siya ng madaming scales. Alam nyo ba ang ginawa ko? Pinaulanan ko. Pinaarawan ko, hinayaan ko siya, tapos binrush ko yung scale. Ayan ang nangyari, oh. Nagkaanak siya, tapos nawala na yung scales. Ito, na siya, scar na lang siya yung, ito to, yan, mga puti-puti, mga dot na puti. Yan na lang yung natira, pero hindi siya scale. Ayan, oh. Yan. So, basa pa siya kasi kakaulan lang kagabi. And ngayon ko naisipan na magdamo talaga, no. Okay lang naman. Kasi yung nag-aalaga kay Dara, sa daughter ko, yung tsahin ni Happy, yung parang ipil-ipil, binubunot niya dito sa aking garden, dun sa mga halaman ko. For example, mayroon dito yung parang ipil-ipil kasi gamot daw yun, nilalaga, tas iniinom. Kaya lang, nabubunot yung plant ko. So, nahiya naman ako magsabihan na huwag mong bunutin yan. Ganon. So, eto, ayan, pinabayaan ko kasi madaming scales, binrush ko lang ng konti, tapos hinayaan ko na lang siya. Yun din yung isa sa kagandahan pag yung mga katulad nito, mga cactus, mga succulent na maraming scales, katulad niyan is binrush mo, ilagay mo sa arawan, risk na lang yung mamatay siya dyan, bahala siya. Basta meron kang extra ha, okay lang yun. Sa gusto naman niya, etong na to,
etong mahaba na to, carry lang siya. Bet ko nga rin siya eh. Parang gusto ko siyang ipropa, pero wag na. Maganda siya tingnan. O, ganyan yung itsura niya. Kasi nung time na bagong bili ko lang siya, ang ginawa ko syempre, hindi ko muna, pag bumibili kasi ako ng succulent, hindi ko muna siya pinapaarawan ng matagal or what. So, nandun lang siya sa gilid, which is hindi enough yung sunlight na binibigay ko. So, dahil makalat dito sa harapan ng garden ko, ayan, tumubo siya ng ganito. Dati pa yan, hindi na siya nasundan. Etong sa ibabaw na to, parang naging monstrous na yung kanyang dulo. Ang ending naman, pag naka-full sun ka, kagaganda nung binibigay niya na dahon. Alam niyo ba, dahil nabagalan ako before na ano to, na lumago, kasi nga nandun sa gilid eh, pag hindi enough yung sunlight na binigay niyo sa kanya, mabagal lumago ang ating fishbone cactus. Pag naka-full sun and rain naman siya, ayan, ang bilis. Ilang buwan lang to, nandyan na, kadami na. Madali lang din daw tong mabuhay. Nagpapatulog na ako magbaba ng mga halaman ko kasi naiirita ako sa sobrang naiirita ako. Napapagod ako magbaba tapos itataas ulit. Gusto ko bunutin ko na lang dito sa baba tapos saka ko ilagay. So ayun lang to. Ang next ko na ipapakita, ito may papakita ko sa inyo. Ito yung binubunot nung nag-aalaga kay Dara. Ayan o, yung parang ipil-ipil, iniinom daw yan. So itong ipinapakita ko sa inyo na to or ipapakita ko sa inyo, tanggalin ko na. Kasi kakakuha lang niya kahapon nito eh. Kaya bunot-bunot yung halaman ko. Alam niyo pagdating sa succulent, napakaingat ko. Alam ko pag may nalaglag na dahon dyan. Oh, ayan, si ating Ellen Hybrid. Ayun nga lang, 'di ba before kung natatandaan niyo ang ating Ellen Hybrid is pinkish ang color, pero guys, ngayon ganyan na ang itsura niya. Naka full sun din 'to. Si Ellen Hybrid, at hindi ko rin siya dinidiligan. Lahat ng pinapakita ko sa inyo, simula June, hindi ko sila diniligan. Yung sa hose, hindi talaga. Siguro isang beses, pero after noon, hindi na. Lalo na nasira ating taas, diba, bubungan. O, ulan-ulan na lang. Ang ganda pa. Tapos yung mga tumutubong dahon, yung mga pinropa ko noon, andito pa rin. Andito pa. Dumami na sila. Wala naman akong binigyan nung nakaraan. Tinatanong niyo kung lahat daw yun. And then ito, happy to say na tignan niyo yung itsura niya. Corn cob ang tawag nila dito eh. Corn cob. Ayan, tanggalan na rin natin. Hindi naman siya makahiya. Yung parang ipil-ipil kasi hindi naman siya tumutupi pag hinahawakan eh. So ito, nabili ko to siguro 1 year ago. Is maliit lang siya. Ito lang yung kanyang binili ko, mga hanggang dito lang, isang piraso. Tapos may tumubong mga nasa gilid-gilid, napabayaan ko siya. Kaya ganyan yung itsura niya, pahaba. Or si corn cob, ganyan siya talaga, no? Humahaba siya. Ay, naano siya. Dagtain to eh. Tignan nyo ang sap. Ayan o. Yan. So, eto, nilagay ko rin siya sa gilid before, last year, tapos sumaba siya dahil hindi rin enough yung sunlight. Basta sa gilid, hindi enough yung sunlight, panghoya lang yun. At, hindi niya bet, so, inilagay ko dito sa full sun, ganyan na yung itsura niya. Pahaba, humahaba siguro talaga to si corn cob. No? Yun lang ang problem ko sa kanya. Para siyang may kalawang, pero nagiging woody na siya sa katandaan. Binibilisan ko kasi malamang mahaba na naman tong video na to. Ito, before ako makabuhay na ito guys, ito is si Power, anong pangalan nito? Sabihin nyo nga sa akin, nakalimutan ko tuloy yung mga pangalan ng succulents ko sa dami. Hindi siya si Powder Puff. Ay, ang ingay. Hindi siya si Powder Puff, pero may pop siya sa kanyang word, sa kanyang ano. Tingnan nyo, may snail pa rin, kahit isa, pa isa-isa. Naapakan ko na yung snail, hindi ko dati pinapatay yun. Pero ngayon, dati hindi ako makabuhay nito. I mean, naseselanan ako sa kanya, or maselan siya sa akin. Pero simula nung pinabayaan ko siya, yung mga binili ko ng huli, is, ayan na, nabuhay na siya sa full sun and rain.
Yun nga lang, medyo nakalbo. Pero okay lang naman kasi may mga tumutubo naman diyang mga maliliit. Mas okay nga yung ganito, yung pataas yung kanyang tubo. Tuwan-tuwa ako sa kanya. Tapos pag full sun siya, tubo mo naman. Pag pag nasa initan siya sa arawan niya, siya is gustong-gusto niya. Pero pag inalagaan ko, yung mga dati ko kasing ganito, lagi ko silang binibaby. Crested pa tong isa, oh. Lagi ko siyang binibaby. Ang ending, nagpapababy, namamatay. So, hinahayaan ko na lang kasi the more na binibaby kasi yung mga succulents, lalong nag-iinarte. Alam ka, sa totoo lang. So, sobrang dami kong plants, hinahayaan ko na lang sila. And, eto, oh, hindi ko rin siya nadiligan, kawawa naman. Eto, oh, si Tomentosa na, na soldier. Choco soldier. Nandun lang siya sa taas. Andiyan siya sa pinakataas. Tingnan nyo naman. Oo, ang ganda-ganda. Dinidiligan ko naman sila. Sabi ko sa inyo, hindi ako nagdidilig simula nung June. Nagdidilig pala ako dito sa area na mataas kasi hindi ito nauulanan. Pero dito, sa harapan at saka dito, hindi ako nagdidilig. Yung nasa taas lang, pinakataas. Kasi hindi talaga siya nauulanan. So, tuyot na ang aking bebe. Pero gustong-gusto niya kasi ito po is mainit dito sa harapan ng bahay namin. Pero hindi siya tutok na tutok yung araw. Mainit yung singaw, pero maliwanag lang sa area niya. Basta perfect sa area ng ating mga Tomentosa. Kasi ayaw nito ng sobrang naka-full sun and rain. Yung mga ibang ganito ko nalagas eh. Kinakabahan ako dito sa lamesa ko kasi napuputol na yung lamesa ko, baka gumuho. Eto namang next na ipapakita ko sa inyo. Look at her. Her talaga. Ito, oh. Alam nyo, si Variegated Adolphi. Ang ganda niya, oh. Pinakita ko sa inyo to before. Lush yung ibabaw. Kaya lang, siya full moon or full yung variegation niya. Nalulusaw. Yan, oh. Si Variegated Adolphi. Tapos, yung mga ganito ko pang iba, pinropagate ko, hindi siya consistent yung variegation. Para sa akin, hindi worth it ang bumili ng Adolphi na variegated. Kasi, ewan ko, pangit lang yung jeans na nabibili ko. Kasi siya eh, nakailang bili na ako nito. Yung iba, nagiging green na lang siya. Nagiging green na lang yung mga pinagkakat ko dati na variegated Adolphi. Pero gusto ko yung kanyang pagka-marbling nung variegation. Ayun nga lang, yung mga inilalabas, either full moon na tinatawag yung full ang variegation, yellow, buong dahon niya is yellow, or green talaga. Green. Yun. Hindi na ako makadaan, guys. My God, ang dami kong dapat. Akala ko malinis na dito sa garden. Kailangan ko pa din palang mag-repat ng iba. Ang dami ko nang na-repat dito sa aking garden. Ang dami ko na rin na-let go. Sa sobrang dami ng plants. Tuwan-tuwa talaga ako dito sa Super Balm na to. Kakatuwa tong Super Balm na to. Ang taba-taba kasi, tingnan niyo tsura. Yun lang, ang ayaw ko dito sa Super Balm. Ang dami niyang bumps. Ang dami niyang bump sa kanyang stem. Tapos, ang gustong-gusto talaga ng ating mga Super Balm dito sa Lowland, yung gritty, yung potting mix, kahit naka full sun and rain yan, ay nako, grabe. Pakita ko sa inyo yung isa kong malaki neto. Yung nasa labas ng bahay, todo init doon, maliliit yung tubo ng dahon. Yun din yung isang problem sa ating mga Super Balm. Lumiliit yung tubo ng dahon pag sobrang init, tapos hindi mo didiligan ng matagal. Ay, ito, tingnan nyo, oh. Tcharan! 3 pot na ng mother plant yung na-let go ko nito. Ng Super Balm. Kasi naman, para may variegation yung nasa loob ng pots. Ayan, oh. Katagalan, para nadudumihan ako. Ang ending, yung 3 pasuko ng mother plant, pinamigay ko. Pero pa naman doon sa labas. Pero yung mga pinropa ko kasi before, na ganito is pinamigay ko dahil wala na akong space. Ngayon, nung pinamigay ko, nagkaroon ako ng madaming space. Karamihan dun sa mga old na succulent natin, hindi siya namamatay, pinamimigay ko. Ang namamatay dito sa akin is yung mga ilang buwan ko palang naaalagaan, tapos first time ko maalagaan or first time dito sa Lowland. Ayan.
nagdamo lang ako eh. Ganda ni Super Balm. Meron ako dito, Dragon Tail. Yan. Ay, teka lang. Dragon Tail ko na nalusaw. Ito yung nabili ko ng mahal. Nabili ko to ng mahal. Isang haba lang na ganun. Nung pagkabili ko, ang daming naglabasa na mura lang pala to. Makakabili ka na ng 250 ganyan. Madaming klase nito ng Dragon's Tail. Iba-iba yung pangalan niya. Pero ano daw yun sa flower lang ang pinagkaiba. So, hindi ko alam kung anong variety to ng Dragon's Tail. Yung Dragon's Tail, guys, is ano lang siya, common name, pero ito talaga yung kanyang pangalan. Hindi ko lang alam kung anong klase siya nito, yan, ang pangalan na yan. Kasi madami, sa flower daw yun nakikita eh. Kaya lang, hindi pa siya nagpa-flower. At eto nga, isang haba lang siya. Nabulok siya kasi diniligan ko, biglang umaraw, naluto yung mga gilid-gilid. Pero bago siya naluto, meron siya mga usbong-usbong. Ginawa ko sa usbong, pinutol ko, tinusok-tusok ko. Ayan, dumami. Tapos, dalawa kasi yung binili ko neto. Ito yung isa. Kung taga-subaybay ko kayo, matagal na, alam nyo na, kakaiba siya. So, nabili ko. Ayan, tignan nyo, humahaba na siya. Kasi nabili ko to, ano lang, dalawang haba. Dalawa ba? Di ko alam eh. Basta alam ko dalawang haba. Ito kasi isang mahaba tapos mataba. Ito naman dalawang mahaba na payat. So bumili ako nung isa, magkaibang seller, magkasabay kasi yun yung una kong napagtanungan. So binili ko na kasi siya una ko yung napagtanungan. Tapos nag-reply din to. Yan, ang ganda-ganda kasi ito dumami na siya, as in dumami. Mahilig din to sa tubig at saka sa init. Kaya lang hindi ko siya nilalagay sa sobrang init. Naka morning sun lang siya hanggang 11:30. Enough na yun kasi dito sa area ko is mainit. Pag madilim, madilim naman. Ganun. Mainit, mainit. Pag kumulimlim, as in kulimlim talaga. Ayan, si Dragon's Tail. Ganda-ganda nito. Tignan nyo, oh. Wag na dito, nak! Si Cotton Noboy. Si variegated na Purple Delight. Namatay na to, nabuhay lang. At, ay naku naman. Teka lang guys, si Cotton talaga. Oh. Bakit kailangan niyong pumunta dito kay mama nyo? So, ayan. Tumatagilid siya. Nabili ko siya ng hanggang dito lang. Yan, hanggang baba. Yan, hanggang baba. Pareha sila. Magkasama. Ang ginawa ko, kinat ko kasi yung stem nung nabili ko is lusaw. Basta ang dami kong nang hinayang ako nung October, siguro nasa 10,000 pesos yung binili ko na succulents before. Ano siya, nalusaw kasi ayoko nung minamadali yung pagpapadala. Kaya minsan kasi si seller naniningil agad tapos hindi. Ang hirap magsalita, baka nanonood. Hindi, totoo, real talk. Minsan kasi may seller na naniningil agad tapos hindi ipapadala yung plant kasi basa, ganyan-ganyan. Meron namang ibang seller na matagal bayaran tapos ipapadala, pagkabayad mo ipapadala sa yung plant, sasabihin tuyo, pagdating dito bulok, I mean moist. Basta guys, pagpatid kang pinadalhan ng succulent tapos naka 2 to 3 days yan sa drop and go, sa Victory Liner, nalulusaw siya. At yun po yung nangyari dito, yung kanyang paso is basa. Ang ending, nalusaw. Dalawa yung binili ko. Ito, lusaw na to. Yan, lusaw. Dahil parang wala ng pag-asa to, ilagay ko lang siya sa isang tabi. Hindi ko siya pinapansin kasi masasaktan ako. Ang mahal pa naman ng Purple Delight na binili ko. Ang mahal. Ang mahal ng Purple Delight na binili ko. Tapos malulusaw lang. Parang hindi ka tanggap-tanggap. Pero buti naman na buhay. Ayan o. Hindi ko nga lang talaga siya diniligan para talagang buhay na buhay. Ilagay ko na sa pwesto. Ay, nandito si Cookies. Bala ko na siyang ikat para magkausili ng mga bagong dahon. Siguro ngayon, this December, kasi naman na, malamig, masarap mag-propagate. Ito yung last na ipapakita ko muna sa inyo. Ito kasing mga to, ito yung mga nadamuhan ko na. Kaya, yan yung pinapakita ko sa inyo. Itong nandito sa gilid, puro damo, nakakatamad. Tignan nyo, oh. Kita nyo ba yan? Ang dami kong dadamuhan.
Tapos yung mga nasa malalaking paso, yun yung ililipat ko ng paso. Teka lang ha. Ano ko lang, sayang kasi. Tinuso ko lang. Ito is si ghost plant. Ang dami ko ng ghost plant. Pero natutuwa kasi ako dito sa isang ghost plant na to. Ang ganda niya eh. Ang ganda ng form niya. Tignan nyo oh. Napagkamalan ko tong si Purple Haze dati eh. Kasi yun yung binili ko kay seller dati. Sa pagkakaalam ko Purple Haze tong binili ko. Pero halos kasi magkamukha sila. Lalo na pag hindi stress si Purple Haze ng binili mo, mapapagkamalan mo siyang si Ghost Plant. Kasi si Ghost Plant, kahawig talaga siya ni Purple Haze. Si Purple Haze, ang pagkakaiba nila is purple siya, purplish, or nagpa-purple yung dahon niya. Hindi ko mapakita sa inyo, nandun sa dulo eh. Nandun din sa labas, yung iba. Diba, ang ganda-ganda niya. So, yan muna for today. Yun lang ang so far, yun pa lang naman yung ano ko, nalinis. Nalinis ang dahon. Tinatamad na ako. Nagugutom kasi ako. Tinatamad na ako. Hoy. Tapos mag-ano pa ako. Oh, tinatamad ako. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. Kahit common na to, napakaganda. Napakaganda nito. Ang bala ko dito, kaya ako bumili, is isasabit ko siya dun sa loob ng bahay. Dito oh, sa may bintana. Kasi open naman palagi yan. Pero nagbago isip ko kasi mas gusto niya dito sa labas. So, dito ko na lang siya ilalagay. Yung mga hanging succulent ko, ilalagay ko na dito. Ay, mainit pa. Wag na muna. Doon na muna sila sa gilid. May mga succulent pa naman ako na hanging natatira. So, yun na lang yung aking inaalagaan ngayon. Hindi muna ako bumibili gaano ng succulent. Pero bala kong bumili this year. Yun lang naman yung ipinakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Yan o. Ang liwanag, ang init kasi. Kung kailan, bagong gising kasi ako, mga 11:30 na ako nagising. Kasi, anong oras ako natulog. Pag 7 o'clock na siguro ako natulog, simula kahapon. Kaya yun, nagising ako ng 11 to 12. And, ang ending, wala akong magawa, na-bored ako, wala naman talaga akong gagawin. Nag-ice ako. So, ayun lang ang ating video for today at baka kakakwento ko sa inyo. May tinik pala to. Tignan nyo yung, yung mga dahon na dulo. May tinik siya. Ay! Ayun o. Doon sa dulo-dulo, dito may tinik pala siya. Ayun o. Oh. And hindi maganda yung dahon nito nung nabili ko kasi putol-putol. Ayun o, putol-putol siya. Hindi maganda yung pagka niya. Yung pagka ganon-ganon, pagka fishbone, katulad nito. Itong mga perfect na to, ayan na yung mga tumubo dito. Ayan o. May mga tumutubo pa dito sa ilalim. Tapos, tumutubo rin pala sila dito sa mga gilid-gilid. Kaka-amaze naman. Dito dyan sa mga gilid-gilid na yan, tutubo din pala siya. Ito tingnan nyo, tinubuan. Ito pa diba? Ang dami. Pero, maganda to, siguro magbubulaklak na to. So, ayun lang. At ako ay mag-aayos na ulit dito sa ating garden. So, see you on our next video. Bye!